Yo mga do, balik tayo dito sa ating backyard, no. Papakita ko sa inyo yung mga tomatoes natin dito. So ito yung mga iba nating kamatis dito mga guys, no. Actually, inayos ko na to kasi gusto ko sana mag-harvest ng green na kamatis katulad niya, no. Kaso nga lang, nahinog na siya dito, nakalimutan ko ito, medyo kinain ng araw, ganyan. Iba dito rin kinain ng ibon, ayun, no. Yun ang pangit dito kapag hindi mo sila hinarvest agad, wala. Minsan ay katulad dito, yung talagang bulok na kamatis, nahaluan din ng bulok, yun, no. Bulok niyo yung sa taas nun, kaya imbis na ito hindi pa sana bulok, nabulok tuloy siya. Ang kagandahan kasi sa mga gantong kamatis, minsan try and error mo lang, giant kamatis, kaya minsan gusto ko yung maliit lang Kasi yung mga malakatulad nito guys, ito na siya yung ating kamatis dito, ito. Itong ganitong kamatis, yan, medyo hinog na to, kasi hindi naman to commercial, yung wala tayong insecticide, kaya dapat dito kapag nakita nyo ganyan, ayan, pwede na yan, harvestin nyo na siya, para sure ball, no? Tulad nito guys, ito, pwede naman to, tanggalin lang natin yung mga bulok-bulok niya, yan Masarap na to sa ano nyo, sa mga sitaw natin na gagawin nating adobo, yan Pwede na rin to, mga ganyan. Masarap kasi to sa prito yung green tomato. Sa Amerika kasi, mahilig yung mga kano sa green tomatoes, kaso pinipikil nila. Ang gusto ko kasi sa ganito guys, pag ikaw nagtanim, sure ball na sigurado, meron ka talagang, ayan meron ka talagang sureness na wala tong insecticide. Yan pwede pa to, 'di ba? Balik tayo mga do. So, pinapakita ko lang sa mga ganito kasing klase ng backyard gardening, ang gusto mo mangyari kasi yung kakainin mo sana, wala sanang insecticide na mga yung nakikita mo sa mga binibenta nila. So, like that, may mga ganyan, yan talagang nakagat ng mga kung ano-ano kasi nga nakikita nyo to guys, dikit-dikit kasi. Kasi sinadya ko to kasi para mauna sanang tumubo yung kamatis, para pagkas niya yung talong naman. But anyway, minsan, yan tulad yan, kapag bumibili ka ng seedlings, tinanim mo na rin kasi maliliit pa sila, akala mo may space talagang extra. Pero pag tumubo sila, yun na, crowded na sila dito. But anyway, testing lang naman to. Binatubo ko tong kamatis, dun sa mga tira-tira nga lang din kamatis, dun sa work ko na nabulok. Kaya ito na sila. So, at least kahit pa paano meron kayong basurang tinapon mo, tumubo, di ba? Kahit pa paano, may balik sa'yo, diba? Panalo. O, ganito ang mga iba nating kamatis, Tapos yung sa unahan yan, nadyan yung mga ibang talong niya, yung mga talong natin, nadyan. Yung kamatis, guys, iba naman kasi din ang peste ng kamatis. Ang benefits lang nun is nakita mo, yung talong, hindi pineste. Kasi, yung kamatis, natural na nagkakaroon siya ng kaagaw sa lupa. Yan, katulad dito, kaagaw niya sa lupa yung kamatis. Pero at least, yung talong yung important dito kasi ang mahal ng talong dito sa ibang bansa. Katulad nito. Kaya ako tinatanim kasi ang mahal. Kung gusto mo magtorta ng kulong, kaya pag may ganda walang kakagat-kagat ng insekto. Yun ang dami nating bunga So pag pinatay mo tong kamatis, yung ugat nito magiging pataba dito sa mga talong mo. At saka ito, dito sa sili natin, ito yung sili natin dito hindi rin siya napeste. So ang napeste lang yung kamatis. Okay lang yun kasi hindi rin naman ako mahilig masyado sa kamatis. Talong tsaka itong bell pepper ito. Ang kamatis kasi dito sa US mura lang. So ang tinatanim ko dito sa backyard ko yung mga mahal na gulay sa Philippines kasi pag binili mo sa Asian store napakamahal. So kahit ganyan-ganyan mga di ba, nagkaroon ka na ng pataba sa lupa. At saka yung iba dito, makakain pa naman talaga. Tulad nito, itong sitaw ko dito na walang pagod tong tumubo talaga at mamunga. Grabe, ayun nakalimutan ko na naman Akala ko nakuha ko na lahat ng sitaw, pero yun meron ka pang sitaw na natitira dito. So kapag nakalimutan to, in one day lang, ito napakabatang sitaw nito guys. In one day lang, mabilis tong lumaki. So ito, hinarvest natin ibang sitaw. Ito, matanda na to, pantanim na to mga do. Dito pa pala iba nating kamatis. Ayan nakalimutan ko na naman to na meron pa pala dito. So yan, putulin na natin yung buong sanga niyan para magtuloy-tuloy yung bunga niya sa taas. Ito siya Malaki din to in fairness Pasok tayo sa loob ng bahay mga do. So ito yung best time na kumuha ka ng halaman, ng pagkain para sa farm, sa pagkain mo, para yung sustansya niya, sakop mo yung sustansya ng yung energy from the sun. Papakita ko sa inyo yung iba nating na-harvest. Grabe ang dami nito. Ito guys, syempre napakarami. Kahit tatlo, alam mo yung kanina doon, 3 piraso lang yun ng buto. Apakarami magbunga ng sitaw na to mga do. Ganitong or mataba lang talaga yung lupa ko. Pero panalo tong sitaw na to Dagdag pa natin tong harvest natin dito. Tingnan nyo naman kung gaano karami. Plus yung huli kong isda dito, Nakikita nyo ba kung YouTube channel na nangingisda rin ako. So, talagang maraming pagkain dito sa amin kung masipag ka lang.